yung kapatid. Kasi alam ko naman na marami kang gastusin. Kasi syempre may pamilya ka din. Isa nangyayari na kung humingi ng pera sa'yo. Kaya lang, wala naman ako ibang choice eh. Sabi ko nga, pag nag-text ako sa'yo na, wala akong papili ng gamot. Hindi ka nagdadalawang isip na bigyan ako. Sabihin mo sa akin, sige, papadala ako, bibigyan kita. Huwag kang mag-alala, kasi huwag ka lang ma-stress, bibigyan kita ng pambili. Yung mga kanoli, good morning, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ang oras natin ay 10:05 ng umaga at asing ko na ngayon, January 5. Sunod bukas, 6 na. Ang bilis ng panahon, napakabilis ng panahon talagang natin namamalayan. Tapos nito mamamalayan naman natin, December na naman. Grabe. At ayan, so malapit na po tayong bumalik ng Bicol, no? Abangan nyo lang po at kung kailan at para po maumpisan na rin po natin yung pabahay natin kay Mary. At yung puno natin noon ay nasa 20, no? At hopefully ay meron din magpaabot pa ng pagmamahal pagka yun ay inumpisahan na po natin. At syempre mga kanoli, at kaya ako andito muli, no, sa inyong harapan. At meron nga akong vlog or sasabihin, no? At di ba si Bayaw Gatcho ay sumama nga ng balatan, no, para makapag-ipon din ng pera o revenue sa YouTube para may dagdag doon sa kapatid ko na nagkaroon ng breast cancer. At ayun, nung nakarang araw ay nagpunta sila doon sa, hindi ko alam kung saan yun, basta napanood ko na lang sa vlog ni Bayaw na meron silang kailangan bilhin na gamot para sa kapatid ko. At mas pinili nila na mag-herbal kaysa magpa-opera. So hindi natin alam yung mga dahilan nila. At siyempre, yung kapatid ko naman ang dadala niyan kung ano yung talagang gusto nila, no? At ayan, sana ay makuha sa herbal kung ano man yung magiging mga proseso niyan. At meron na lang sila mga pinupuntahan mga doktor. Ayun, so tanungin natin si Otol kung paano ba yan nag-umpisa, no? At late ko na rin yan nalaman. Siguro nalaman ko yan mga 2 buwan lang ang nakalipas, no? At siguro kung noon nasabi nila ng maaga, kahit paano noon pa lang ay nakaalalay na rin ako sa kanila, no? At ito, kumbaga, ibablog ko to para maging aware na rin doon sa mga kababayan natin, especially doon sa mga kababaihan, no, na akala nila kung ano man parte ng kanilang katawan ay pigsa lang or ganon, tapos pala ay hindi rin pala ganon kasi kumbaga napabayaan or hindi rin napa-check up dahil sa sobrang busy nga. So tanong natin si Otol kung ano ang Ayan, pang-apat po na kapatid ko. Pang-5 ba? O nga pala, bunso nga pala siya. Si Vilma pala yung pang-4. Ayan po ang bunso kong kapatid, Daisy. Ayan. Ayan tol, kailan ba talaga yan nag-umpisa? Dati pa kasi, parang January 2023, parang may bukol ako dito talaga sa may breast. Akala ko kasi parang wala lang, maliit pa lang. Parang binaliwala ako kasi baka mamaya lang naman. Tapos nung time... Kaliwa, kanan? Kaliwa. Tapos hindi naman kasi siya sumasakit, wala naman ako nararamdaman, kaya akala ko... Walang sintomas? Wala akong nararamdaman. Tapos nung pumunta si mama kay Doc Montaos, nung nagpa-check up siya, nag-try ako magsabi kay Doc Montaos na, Doc, pwede po bang ipa-check ko yung... Kasi parang kung may nakakapa akong bukol sa may breast ko. Sabi ni Dr. Montaos, magpa-breast ultrasound ka. Kaya nung, di ba, nung time na binigyan mo nga ako ng magpa-ultrasound, nagpa-breast ultrasound ako noon. Tapos nung pinabasa ko kay Doc Montaos, ang sabi ni Doc, magpa-biopsy ako. Eh, napanood ko po kasi sa YouTube yung biopsy. Parang kinabahan ako, natakot po talaga ako. Hindi po kasi ako laging, pag nasa hospital po ako, parang nagkakaano ako, phobia ba? Takot ako yung nandun sa
makakita na maraming dugo. Parang takot ako sa ganun. Mm. Kaya parang takot ako mag-biopsy. Kaya lang nung time na November na po, parang may tumubo sa may ibabaw po ng breast ko na parang bukol. Mm. Bukol po siya na gano'n. Mm. Nung akala ko siya, ano lang, parang pigsa, yung parang pigsang taob. Mm. Akala ko ganun lang. Ngayon, parang lumalaki. Sabi ko, parang lumalaki. Kaya nung nagpa-check up ako sa Marymount, sa may Kawayan, ni-record na po talaga sa akin ng biopsy. Mm. Ngayon, nung nag-sponsor po nun ng pabiopsy si, ano po ata yun, si Rubin Libuon. Kasi parang Robin ba? Parang nagbigay po yun ng pang pabiopsy ko. Natagalan nga po dahil nga po. Nagdagdag din yata ako. Opo, nagbigay ko. Oo, nagdagdag Saka ako ng meron pa yun pabiopsy. si Kuya Jericho. Oo. Parang meron pa yun, hindi ko lang, Kuya Emmet ata, meron din si Oo. Kuya Emmet, hindi ko na po tanda. Natagalan po kasi gawa po ng, meron nga po ako parang pobe sa ospital, yung parang ganun. Mm. Takot po talaga ako, natagalan isang buwan. Natagalan pa ako nagpa-biopsy. Kasi nga, parang hindi talaga kaya sa ospital. Mm. Yung asawa ko nagagalit na yun sa akin kasi sabi niya, pabiopsy ka na, huwag mo nang patagalin. Kaya ako talaga, hindi ko talaga kaya. Kaya ang nangyari, nag-isang buwan pa ata yung may bago ko Mga ganun. na-biopsy. Mm. Ngayon, nung talagang required na sa akin, sabi ng doktor na ASAP, kailangan mo ng biopsy para malaman natin kung anong cause niyan. Mm. Kung bakit ka may bukol, kasi pwedeng, ano lang yan, pwedeng cancer, pwedeng ano lang, yung bukol lang, yung parang ano lang. Tapos, nung nagpupunta po ako ng nasa Manila sa hospital na yun, Mandaminondo. matagal po pala ang proseso ng ng biopsy, ilang linggo po bago nakuha yung yung result no, matagal ang proseso, mga 3 weeks siguro, may higit pa. Mm. Bago mo makuha yung result nung nung biopsy. Nung lumabas po yung yung result, pinabasa ko po sa doktor ko. Ang sabi po ng doktor sa akin, pa-opera po. Pa-opera daw. Pwede naman daw po, i-chemo muna para mapaliit, saka lang magpa-opera. Nasa akin daw po yung desisyon kung anong gagawin ko. Eh, wala po talaga sa ko, hindi ko po talaga gusto yung opera. So ngayon, anong ginagawa niyo? Herbal chemo yan? Nag-herbal po ako. Yung may nagsabi po sa akin, nung unang herbal ko po sa Binondo, kay Dr. Tan, yung nilalaga po. Bali, ang ginagawa, isang buwan na po ako mahigit na nag-herbal noon. Ang sabi po kasi ni Dr. Tan, palalambutin po yung bukol ko para lumambot. Ngayon po, may naman po, lumalambot po talaga yung bukol. Bukol ko sa may breast ko po. Para siyang lumiliit siya. Tapos meron po akong iniinom din ngayon kay Doc Atoy. Nung nakaraan po, pumunta po kami doon ng health forum niya sa Quezon City, na pinaliwanag nga po ni Doc Atoy na pwede naman daw po talaga walang opera, walang chemo, walang radiation. Kasi sa kanya po, ang sinusulo niya herbal. Na mayroon po siyang gamot na yung PPARS nga po niya. Kukunin po yung pinakaugat. Yung pinakaugat po talaga yung pinagmulan ng cancer ko, yung po talagang kukunin. Kaya yung po nakapag-decide po kami ng mag-asawa na kahit po talaga ako, ang gusto ko po talaga herbal, ayoko po magpa-opera o kaya mag-chemo. Ayoko po talaga eh. Kaya hanggat pong nag-herbal po ako. Yung alaga po ng papers, nasa 32,000. So ayan, at ibig sabihin nung 2023 January lang pala yan. Pero January 2023, pero malamang siguro nung 2022 mayroon na yan. Baka nga kaya, hindi naman napapansin. Kasi ayun na, okay lang ba sabihin yung stage? Stage 3 na po. Stage 3 yung niya, yung cancer niya. At ibig sabihin, hindi lang 2023, mga 2022 or 21 siguro, meron na yan. Kasi dumaan ng stage 1, 2, meron ganun. Eh, sobra rin kasing sipag ng mag-asawa na yan, siyempre nagsisikap din sila. Yun. Siyempre tapos nag-aalaga pa ng bata. Ayan. Ngayon, sana ay ayan, meron tayong mga kababayan na meron din parang makapa kayong bukol dito sa lalo na sa dibdib nyo. Ay huwag nyo pong baliwalain kasi maaari pala siyang Siyang mag-cancer.
sir. pwede siyang mag-cancer at maaari siyang lumaki ang gastusin. Kasi in case na kung naagapan mo agad siya nung mga nagpa-check up ka ng maaga, ay kumbaga hindi kayo mapapalaki ng gastos. Parang sasakyan din lang na habang may sira yung sasakyan na mapansin mo kaagad, ay dapat ay ipagawa mo agad para hindi na madama yung ibang part. So ganun din yung sa katawan natin. So hopefully itong kapatid ko ay gumaling, at siyempre lahat naman tayo ay nagdarasal na gumaling kahit sino, lahat ng mga karamdaman ng tao sa buong mundo. At malamang isa na rin yan sa pagsubok sa kanilang mag-asawa sa pagpapamilya. Paano susukatin yung kanilang pagmamahalan at pagtataguyod ng pamilya. At syempre, katuwang na talaga dyan yung hirap ng buhay. At hindi naman madali yung pagpapamilya. At ayun, anong tingin mo sa pag-iherbal nyo? Hanggang kailan daw ang gamutan yan? Ang sabi kasi ni Doc Atoy, within 45 days, kasi yung binigay niya sa akin guidelines na gamot, mga bawal kainin, mga dapat gawin, 45 days, kailangan maubos ko yung gamot na yon. Tapos pagkatapos ng 45 days, every Wednesday, may check up ako sa kanya, pupunta ako sa kanya doon kung anong nagiging resulta ng herbal ko. Tapos pagtapos siya magsasabi kung kailan ulang laboratory ako para sa kalahatan. Kailangan lang tapusin ko yung 45 days na pag-inom ng gamot. Ayan. At gaano siya kahirap yung pag-iinom ng mga gamot at yung may mga bawal na pagkain? Mahirap sa una po talaga kasi yung iniinom na herbal napakapait. Nung isang nilalaga ako, napakapait. Tapos sobrang dami ng bawal. Halos konti na pinakain ko. Bawal sa lahat hihirapan din ako syempre. Kaya kailangan maraming bawal. Marami rin parang hindi ako sanay sa gano'n. Kaya lang, pinitiis na lang para gumaling. Nagsisi ka ba na hindi mo agad pina-check up? Nagsisi po ako kasi nung una pa lang, pinaano ko na agad. Dahil siguro rin sa takot kasi ako sa ospital, gano'n pinatagal ko Hindi naman po kasi ako sakitin Kaya hindi ako sa ospital. Para ngayon ko nung nakakakita ko talaga ng mga dugo. Ang hirap po na magkasakit. Kaya kung ako po sa inyo, pag may nararamdaman kayo, pa-check up niyo po agad. Kasi sa akin, uli ang pagsisisi. Sa sobrang dami ng yung abala sa buhay. Oo. Siyempre, dami rin ginagawa. Hindi ko hindi ko na priority yung sakit ko. Na dapat ko pala i-priority. Unahin muna magpa-check up bago mga ginagawa. Mahirap pong magkasakit. Mahirap herbal. Marami pong nararamdaman. Minsan po, hindi ko nagagalaw ang balikat ko. Minsan po, hindi ako nakakabangon. Kaya lang, andyan yung asawa ko siya naglalaban, naglilinis, naghuhugas. Hindi po ako masyadong gumagawa sa bahay. Nahirapan po ako, lalo na pag ito hindi ko po tumano, may angat. Hindi ko may angat. Pero, medyo lang na naman na, dahil sa paggagamot ko, Galaw-galaw. Hindi lang siya maangat, pero okay na po siya. Tapos yung may bukol ko po, lumiliit po, na po lumalambot. Ayan. At syempre, ay isa rin sa dahilan ba't binlog ko to. Syempre, mayroon ding YouTube channel si Bayaw, At ibinlog ko rin sa channel ko, syempre, yung mga viewers ko, iba-iba po yun ang pag-iisip yan, At para mapanood din nila sa channel ko na hindi ko rin pinapabayaan yung kapatid ko, Lalong-lalo na sa financial.
Ano daw ang gamutan niya? Naabutin daw ng taon. Sabi ni Doc, ato yan, yung nagkaroon po siya ng pasyente na breast cancer, stage 4 nga po daw yung sa kanya. Ano lang po, 6 months po, gumaling yung ano. Basta sunod, Wow. kailangan lang po talaga proseso, sunod sa lahat ng pinagbabawal niya. May mga diet po kasi. Wow. Mga kailangan, ang kanin po namin, yun lang, isang tika. Yun lang po ang pwede namin kainin. Anong karamihan prutas? Prutas karamihan. Anong prutas? Ito naman mga berries, mga ganun. Apple, orange, mga kailangan. Wala naman po kaming bawal na isda. Ang bawal lang po sa amin, manok, itlog, mga hipon, alimasag, mga basta malalansa po, yung mga bagoong, patis, yan na po. Tapos yung pagkain po namin, kailangan matabang. Kasi hindi siya pwedeng maalat. Kaya minsan yung ulam ko po, gulay lang na laga. Lagayin mo lang siya, tapos lagyan mo lang siya ng kaunting asin. Yun na po. Mahirap po sa una kasi walang lasa po talaga eh. Kaya parang walang ka ng ganang kumain kasi pag hindi ka naman po sanay sa ganung pagkain, parang siyempre ayaw mo kumain eh. Kaya lang po, ngayon parang nasanay na ako sa loob po kasi ng 2 buwan na nag-herbal ako. Yung mga bawal po talaga, hindi ko po talaga siya kinakain. Kaya po mabilis siyang makapayat. Kasi marami po talaga siyang bawal kainin. At sa tingin ko naman po yung kay Doc Atoy, talaga po maganda. Yun po yung ko ngayon, yung gusto ko po talaga siyang inumin. Sino yung artistang gumaling sa breast cancer? Kanino nagpagamot? Hindi ko kilala. Meron eh. Meron artistang na breast cancer eh. Pero gumaling din yun. Pero parang herbal din lang yun eh. Hindi ko kilala kung sino. Basta yung kay... Tony. Parang Tony. May edad na rin eh. So ayun mga kanuli, no? Maging aware po tayo lalo na sa part ng babae, no, dito sa dibdib kasi ang cancer yata, breast cancer ay isa sa pangunahing sakit ng mga babae sa Pilipinas. Kasama yata siya sa top 10 na sakit ng babae. Yung lalaki nagkakaroon din pero bibihira po yata. Kapit lang, dasal. Sabi mo kanina maraming bawal, susundin mo talaga yung lalo na naggagamot. Ayan, at mahaba-haba pa ang mga kanuli, mahaba-haba pa ang gamutan at ang laban, no. Ano naman, hanggat may nanonood kay Kuya Noli Vlog, no, mga hindi nag-skip ng patalastas, ay handa tayong tumulong kay Utol, no. At hanggat kaya, no. Maski hindi kaya. So kailangan nilang bumili ng gamot, no? Kakalaga ng 32,000. Bahala ka kung bilangin mo. Maraming salamat talaga kapatid. Ibibigay mo. Ibibili ko po ito ng papers kay Dupato. At syempre si Bayaw kasi nakasahod din siya ng YouTube, kaya lang pinambayad din nila sa utang. Saka binili ko po rin yung gamot. Saka pinabili ng gamot, pagkain, at siyempre dati kasi nagnegosyo sila na lugi, karoon ng mga utang. Kaya pinambayad din siyempre. Nahihiya na rin sila dun sa tao eh. Ayan, at ito. Huwag kang ma-stress sa financial. Hindi, nagpapasalamat talaga ako sa iyo, kapatid. Kasi alam ko naman na marami kang gastusin. Kasi syempre may pamilya ka din. Isa nahihiya din ako humingi ng pera sa iyo. Kaya
wala naman ako ibang choice eh. Sabi ko nga, pag nag-text ako sa'yo na, man po, wala akong pabili ng gamot, hindi ka nagdadalawang isip na bigyan ako. Sabihin mo sa akin, sige, papadala ako, bibigyan kita. Huwag kang mag-alala, kasi huwag ka lang ma-stress, bibigyan kita ng pambili. Maraming salamat ko sa'yo nun, kasi alam ko naman na hindi naman ganun kalako no. Alam ko naman malaki ang hinihingi ko sa'yo, lalo na to. Pero hindi ka nagdalawang isip na bigyan ako ng pera. Kaya, grabe talaga po, salamat ko. Araw-araw, gabi-gabi nagdadasal ako na lagi naman kita sinasama. Tayong lahat na kapatid ko, sinasama ko na maraming manuot sa'yo kasi hindi lang naman ako. Kami kapatid tinutulungan mo, lalo na ako. Kasi talaga na ito, wala naman magbibigay sa akin ng ganito eh. Ikaw lang talaga, kaya grabe pasalamat sa'yo. Maraming salamat sa nanonood lagi sa kapatid ko. Ayun. Maraming salamat sa inyo po. Ang akin lang huwag kang ma-stress sa financial kasi kusang darating naman yan. Kasi pag na-stress ka, wala na, paano ka gagaling? Yun lang po talaga. Maraming salamat po talaga. Patuloy niyo po panoorin sa kapatid. Ang Kuya Noli vlog. Dahil lagi po siyang nakantabay sa aming mag-asawa. Lahat ng pinasya lagi, lalo na ngayon nagagamot po ako. Lagi po siyang nandyan para sa akin. Maraming salamat talaga. At gusto ko rin po magpasalamat po sa pinagbibigay ko sa asawa ko, pambili po ng gamot. Minsan sila po, Kuya Emmet, Sir Marvin, Ma'am Marilo po, hindi po sila binibigyan po nila ako ng pambili ng gamot. Nung nakaraang pong December, na-survive ko po yung mga isang buwan kong gamutan dahil po nagbibigay po rin po sila. Maraming salamat po sa inyo. Ayun, ano lang, ang gusto ko lang makita, huwag kang ma-stress. Tapos, ngiti-ngiti pag may pagkakataon. Yun lang. At sabi ko nga, yung financial darating na lang yan. Ang sinasalba natin buhay, hindi kumalat yung virus. Habang may chance pa. Yun lang, dasal lang. May pamasahe kayo? Sino magpupunta? Gatso na lang, ayoko ng mama. Pagod ka Kasi lang. pagod, layong biyahe kasi hindi rin ako pwedeng May pamasahe pa naman, Gatso. Meron pa naman siya. May pa naman siya. Sige, ano lang, huwag ka ma-stress. Yun lang hiling ko. Pag ma-stress ka, hindi na natutulungan. Pag makita ko sa mukha mo na na-stress ka, hindi na ako tutulong sa'yo. Kailangan ngiti-ngiti. Sige na. Para makabili na ng gamot. Sige, maraming salamat po. Alright mga kanuli, no? Kanina ko pa pinipigilan yung luha ko pero pumatak pa rin. Wala talagang walang matibay na lalaki pagdating sa pamilya. At wala lang kasi yung salamin ko. Pambirang buhay. At ayun, gusto ko rin pasalamatan ang asawa ko, ang misis ko. Dahil wala akong naririnig sa kanya na anuman. Basta pag nagsabi ako, magbibigay ako ng ganitong halaga sa kapatid ko, ganun. Wala man lang. Sabi niya lang, agapan nyo hanggat maaga pa. Siyempre maraming salamat sa mahal ko sa buhay. Ayan po, at salamat po muli sa inyong lahat mga kanoli. At inuulit ko, no, hindi ko na sana kailangan i-vlog to. Kaya lang, mas ninais ko na i-vlog to para maging awareness na rin sa mga kababayan natin na mga babae na huwag babaliwalain yung kung may nakakapa man silang bukol, kailangan magpa-check up kaagad at para maagapan na maaga at hindi mapalaki ang gastusin, lalong-lalo na hindi biro pag nagkasakit. So ayun, hopefully ay itong sa maliit na paraan ay
mabuksan ko ang isipan ng ating mga kababayan na mga babae na nag-aalinlangan na magpa-check up, lalong-lalo na kulang sa financial. Ayan, so maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kanon. Bye-bye!